Tayo na mahal ay tuloy-tuloy po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, kung saan tayo darako na po sa pakinig ng dakilang Ebanghen, kaligtasan. At ang lahat ng mahal ay aming inaanyahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang Ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minamahal mangaral, ang ating preacher, Brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob De Luna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Shrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Taos puso po kami na nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, ay iyong matamis na banal na Espiritu ay sumaamin, O Diyos. Sa mga oras na ito, bago po sa pakikinig ng iyong banal na salita, dakilang Diyos, kami po'y humihingi ng kapatawaran saan mo man nasumpungan ang bawat isa sa amin, sa aming mga pagkakasala. Lubos mo kaming linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aming sinasaway ang lahat ng mga hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Tayo'y makaupo na, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Una't higit sa lahat po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Shrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, maging bisita po dito, mga minamahal ko, sa buong mundo. Hallelujah, praise the Lord. Maging ating beloved Minister Luke Smith, hallelujah, and the family. Hallelujah. Ating beloved Minister Wildy James Almeda Jr., beloved Tina and the family. To all saints of God all over the world, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga baguhan, welcome to the royal family of God. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa panahon po natin ngayon, marami po yung nakatanikala o nakakulong na. Una sa karamdaman, sa pandemya, economic recession, lahat-lahat na. Kaya wala na silang matakbuhan. Yung iba kumakapit na sa patalim. Mga minamahal ko, ngunit dito, merong Diyos na nagmahal sa atin. Si Jesus, sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through the mighty name of our dearest Jesus. Siya ang katotohanan na kung saan dinala tayo rito at tunay po, pinalaya tayo ng ating dakilang Diyos. Sa lahat ng ating mga kabagabagan, sumisigaw, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of John, chapter 8, verse 32, atin pong basahin. The Gospel according to John chapter 8, verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 8, talatang 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinagpala ang bawat isa sa atin na tinawag po. We are called and chosen by our loving God. Nakilala natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin sa karamdaman, sa problema, sa lahat ng masasamang ugali natin, mga minamahal ko, nung ating tanggapin ang ating dakilang Diyos, triple blessing. Physical,
material, higit sa lahat sa espiritual, mga minamahal ko. Salamat sa ating dakilang Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Lalo na po ngayon, next year, election. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon, before the foundation of this world, I have chosen you. Siya po ang pumili sa atin, mga minamahal ko. Tayo'y lubos na pinagpala. Ating inaalala ang 21st Talipaw Sulok Peace Mission Anniversary. Mga minamahal, kung narito lang, at yung mga foreign hostages, mga minamahal ko, idideklara talaga nila, ang Diyos ang nagpalaya sa amin. Pinagaling kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging grupo ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal ko, sila mismo na kumbinsi na walang armas na magtatagumpay sa mga tunay na anak ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Mismo yung imam na bumisita ron, ang sabi po niya sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, welcome. Pinagpala kayo, welcome dito sa lugar ng Islam. Narito kami at someday I'm praying to Allah na ikaw ay maging preacher ng Muslim. Lahat magsabing praise the Lord. Ako'y masugid masugid na nanonood ng iyong banal na gawain nyo sa TV program. Lahat magsabing praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, pinatunayan ng Diyos doon sa taluktok ng Talipaw Sulo sa kabundukan na yan, na ang Diyos natin ay Diyos na mapagpalaya. Marami ngayon iba't ibang mga paniniwala, komunismo, ang sabi nga nila, sinisigaw nila. Dala-dala yung mga red flag, lumanlaban sa gobyerno, kumukontra. At ang sinisigaw, kinakailangang pumulaan silangan upang magkaroon ng kalayaan. Dito po hindi. Isuko niyo ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Tiyak na tiyak, merong tunay na kalayaan. Nasa iyo ang kapayapaan, ang Espiritu ng Diyos, totoo po, ay mananahan sa iyo magpakailan paman. Lahat magsabing, praise the Lord. At totoo po ang ipinapangaral dito. We belong to the true church of the living God. Ibig sabihin, tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang daming mga turo, kung ano-ano. May mga Diyos, na yung iba nakasabit, yung iba may mga picture, mga minamahal ko. Ngunit dito, wala kang makikitang gawa ng kamay ng tao. Dahil dito, hindi mo makikita, ngunit mararamdaman mo ang kanyang banal na presensya. Ibig sabihin, Espiritu ang ating mahal na Panginoon, nakikita niya ang lahat ng ating karaingan. Kaya kailangan daw po sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. From the book of John, chapter 4, verse 24, atin pong basahin. The Gospel of St. John, chapter 4, verse 24. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dito po sa Juan, Kapitulo 4, ang talata ay 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Ngunit katulad ng hangin, mararamdaman mo siya kung ikaw ay sinsirong nananalangin. At ang sa Kanya ay nagsisisamba, kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya dito, itinataas natin ang ating dalawang kamay. Lumuluhod tayo, mga minamahal ko. Dahil alam natin, kilala natin ang ating sinampalatayanan. Siya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. He's the Alpha and Omega. He's the King of Kings. Siya ang Panginoon ng lahat ng Panginoon, mga minamahal ko. Panginoon ng Panginoon, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya kailangan daw po, totoo, ang totoong paglilingkod mo. Merong katotohanan. Sincero. At yan naman po'y narinig natin. Kaya nga, ang resulta, mga buhay na patotoo. Kung magmula umpisa hanggang matapos, pinakinggan mong mabuti ang mga buhay na patotoo. O napakabuti ng Diyos.
ikaw mismo, mga minamahal ko, makukontento sa kinalalagyan mo at tutulo ang luha mo. Buhay nga ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, marami nagsasabi, siguro inggit na lang po. Maraming iba't ibang sect at denominasyon magsasabing, hindi totoo yan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan. Gumaling ang aming mga karamdaman na tinanggihan ng mga ospital, nagbago ang aming buhay, nagkaroon kami ng kapayapaan mula sa kahirapan. Ang sabi ng ating beloved sister, hindi ko ipinapanalangin. Ang mahalaga, sa Diyos ako maglilingkod ng buong katapatan, ay hindi mapigilan ang pagpapala dahil totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibubuhos niya ang mga pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, mapalad tayo sa bawat panahon. Naglalagay ang Diyos ng propeta. Sa ating kapanahunan, huling panahon na, itinalaga niya, pinili niya ang huling propeta sa ating kapanahunan upang turuan tayo ng tamang landas. Yung paglilingkod na totoong-totoo at sigurado naman ang buhay na walang hanggan. Mula po sa aklat ng Deuteronomy chapter 18 verse 18 at sundan na rin po magkasunod Titus chapter 2 verse 12. Amen. In the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 18, I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. The book of Titus, chapter 2, verse 12, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ito po sa Deuteronomio, kabanatang 18, at ang versikulo po ay 18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inutos sa kanila. Dito po sa Tito, Pilipos, kabanatang kapitulo 1, versikulo 21. Titus po. Titus 2:12. Kapitulo 2, dito po sa 12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyang sanlibutan ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal ko. Lahat magsabing, praise the Lord. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanya'y sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Mapalad po tayo. Yung ipinapangaral na sa atin po ay may kapangyarihan. Naganap po sa atin, mga minamahal ko. Saan ka makakita? Namamangha. Yung mga doktor, yung mga sayantipiko, maging mga military nga bomba, hindi tatalab. Mga minamahal ko, sabi nga po ng isang captain ng Air Force na nag-assault po doon at kasi yun ang order mula sa presidente, no man's land. Mga minamahal, yung mga ibinagsak during the military assault sa panahon ng ating dearly beloved pastor, doon sa Talipaw, Sulu, mga minamahal ko, hindi bubuhay ng tao. Pag yun bumagsak, mga minamahal, baka abo na ang resulta nun Pero mga minamahal, nagtataka, yung mga military, yung mga bomb expert, paano nangyari? Hindi tumatalab ang mga bombang inihulog namin.
Kaya natuwa, maging mga Abu Sayyaf. Mahal na pastor, sabi ni Commander Robot, mahal na pastor, nagtatago sila doon sa grupo ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko. May booming, mag-pray kayo. Pag-pray nyo kami na pag-ingatan din kami. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan ang nagpapatunay na siya, ang ating dearly beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida. Siya ay propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal ko, talagang hindi na, isa-isayin natin ang mga buhay na patuto, hindi maniniwala ang marami dahil imposible daw. Ngunit pangako ng Diyos, higit pa ang iyong makikitang mga himala dahil ako'y paroroon na sa aking trono ng biyaya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang salita mula sa bibig ng propeta, tayo ang nakinabang. Tama ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, believe in the Lord your God, you will be established. Magiging matatag ka. Believe in His prophets and you shall prosper. Giginhawa ka. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat ang guminhawa, itaas ang kamay, magpuri sa Diyos. Yan ay nakamtan natin, mga minamahal ko. At ang layunin kung bakit narito tayo inaaralan, tinuturuan, nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan sa sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Lahat magsabing, praise the Lord. Bagamat nariyan ang pag-uusig, dahil hindi nila maunawaan, mga minamahal ko. Makita nila mga kababaihan, mahaba ang buhok, mahaba ang damit. Mga minamahal ko, inuusig, baliktad. Mga minamahal ko, samantalang mga banal, sila, sabihin na nating mga hangal, hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi o ginagawa sa mga kapatiran. Ngunit anong katwiran ng ating minamahal na mga kapatiran? Sa tingin nyo, hindi kami maganda sa paningin nyo. Ngunit sa Diyos, kami banal sa harapan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinakikinggan ang aming mga panalangin. Inililigtas kami sa tiyak na mga kasamaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging mga kalalakihan, wala na yung makasanlibutang gawain, mga minamahal ko. At dito na po itinutuon, trabaho, banal na gawain, mga minamahal ko. Sa bahay nagpupuri, mga minamahal ko, naghahayag ng kabutihan ng Diyos. Wala na tayong panahon, mga minamahal ko, dito sa makasanlibutang gawain. Bagkos, tayo po ay laging may panahon upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nais ng Diyos tayo'y maging banal. Naghahanda po tayo anytime from now. Ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, anytime from now, babalik ang ating mahal na Panginoon. Huwag na natin sabihin, next week pa, bukas pa, mga minahal ko, ngayon, anytime from now, pwedeng bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pag tumanggi ka sa kalikuan, sa kahalayan, sa sanlibutan ito, totoo po, ikaw ngayon ay magtatagumpay laban kay Satanas. Ang tawag sa iyo, soul winner. Mismong kaluluwa mo kasi na pagtagumpayan mo. O pwede kang mag-soul win ng iba. At ipatotoo mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata, sabi nga po, sa mabuhay, sa mamatay, sa mahal na Panginoon tayo. For me, to live is Christ, and to die is gain. Malaki ang pakinabang kung tayo'y tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong basahin. Amen. Praise the Lord. The book of Philippians, chapter 1, verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Dito po sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos,
Kapitulo 1, versikulo 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing, praise the Lord. So wala tayong katatakutang kamatayan. Yun ay kapahingahan. Pagpikit ng mata mo, sa piling ka ng ating dakilang Diyos. Pero kung narito tayo sa mundong ito, sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Panindigan po natin yan, mga minamahal ko. Bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ay may tungkulin na tayong lahat ay maging liwanag sa mundong ito. Madilim na ang kapaligiran. Maraming tao ang napapahamak. Walang face-to-face, pero pwede po yan sa magitan ng social media, sa magitan Messenger, Facebook, sa magitan ng mga minamahal ko ng social media, pwede nating iparating at ipaanyaya. Mga minamahal ko, ang mamatay ay pakinabang. May mga nauna na ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko, ngunit nalulungkot yung mga naiwan, ngunit tandaan niyo po yan. Ang kapahingahan natin ay sa piling ng ating dakilang Diyos. May mga nauuna na. Ang pakasiguraduhin natin, anytime, bawiin ang ating buhay sa piling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aking naalala, mga minamahal ko, ang isang patotoo po ng isang baguhang bata is 8 years old. Napuspos siya ng grabing kapuspusan, mga minamahal ko. Yung pala, nilehan siya ng mahal na Panginoong Hesus. Kung ikaw si Hesus, nasaan ang aking lolo? Gusto mo makita? Dinala po siya sa impyerno. Ang lolo niya ay mayaman noon at merong tabako. Kasi doon ang tawag doon noon. Kalansay na po. At merong breastplate po rito. At merong mark ng 666. Pulin, apo ko. Ako ito. Matagal na panahon na nagdudusa na ako. Ngunit, ang pakiusap ko, magpatuloy kayo sa Jesus Miracle Crusade. Naiibsan ang parusa ko rito. Natakot yung bata. Mala, Panginoong Yesus, ayoko na. Talagang lugar ng pagdurusa, mga minamahal ko. Pag-akyat sa langit, alam niyo po kung sino sumalubong sa Kanya. Hallelujah. Ang ating dearly beloved Mama Dear. Ang sabi ng ating dearly beloved Mama Dear, talagang ipinahintulot ng ating mahal na Panginoon Hesus na makaakyat ka rito, anak. Ipakita sa iyo na meron ngang langit. Narito ang mga mansyon. Mga minamahal, ayoko na pong bumaba. Dito na lang po ako. Ang sabi ng tinig, bumaba ka. Karakadaka po. Siya po ay bumaba ang kanyang kaluluwa. Mga minamahal ko. Ngunit bago po mangyari yan, inihabilin po ng ating dearly beloved Mama Dear. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Iparating mo, anak, na magpakatatag dahil marami ang magaganap na mga masasamang bagay sa mundo. Ngunit ang magtitiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Baguhan po ang pamilyang ito. Nung makita po yung kalendaryo, mga minamahal ko, sabi niya, Mami, siya po yung nakita ko sa heaven. Napanood niya ang TV program. Siya po talaga, si beloved Mama Dear, ang nandoon ang nangusap. Kaya napakapalad natin, mga minamahal ko. Ano man ang kaganapan sa mundong ito, stand up, stand still, and see the salvation of our Lord Jesus Christ. Sa ating pagtatapos, mga minamahal ko, sinasabi po sa ating unang talata, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kanina umaga, madaling araw, nagising po ako.
bumungad po sa akin. Pagbukas ko po, yung patotoo po ng ating beloved Kuya Ray Bigmudo. Isa po siyang elders ng ating church. Katabi ko nga lagi yan eh. Lagi kong pinakikinggan ang mga advices niya. Mga binamahal, yung patotoo pa lang, talagang mabibless ka for almost 37 years na paglilingkod sa Diyos, mga binamahal ko. Yung masamang ugali niya, binago ng ating mahal na Panginoon. Yung karamdamang walang kapag-asa, pupunta siya doon sa Piña Francia, pupulutin niya habang nandyan po ang prosesyon, pupulutin niya ang mga bulaklak, kinakain niya yon dahil gusto niyang gumaling. Ngunit salamat sa Diyos, nung tawagin po siya dito sa lugar na ito, mga minamahal ko, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Talaga pong lubos siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buong pamilya itinaguyod niya. Hallelujah. Pinalaya sila sa lahat ng karamdaman. Nagkaroon ng kapayapaan. Totoo po, buong sambahayan niya, mismong apo, maging apo sa tuhod, nagpupuri sa Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ulitin ko po, mga minamahal ko, sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, saganang atin, ang mabuhay ay kay Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Ganitong panahon, we miss the sounding group. Hallelujah. Nagbabahay-bahay. Sumisigaw. Iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Bakit natin nagagawa yun? Dahil sa pag-ibig natin sa ating kapwa na itinuro ng ating dearly beloved pastor. Nung pioneering ang church, maglalakad ang ating mahal na pastor. Kumakatok sa bahay-bahay. Mga minamahal, street evangelism, ginagawa ng ating dearly beloved pastor. Ang mga ating dearly beloved mama dear, inaasikaso ang beloved children. Pupunta po doon, maghihingi ng mga buto-buto upang ilaga, mga minamahal. Maibsan lang ang gutom ng beloved family. Ilang pandesal, yun ang kinakain nila. Nagtiis sila for almost 15 years. Tayo po ngayon ang bunga ng kanilang panalangin. Kaya pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tungkulin natin. Walang face-to-face. Tama po, bawal. Bawal mag-sounding. Pero hindi bawal po ang mag-Facebook. Hindi po bawal ang mag-video call. Hindi po bawal na isend mo ang mga messages. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po bawal, mga minamahal ko, na ikaw ay mapabilang sa Zoom Bible Studies. Ito yung tanging paraan natin. Maaabot natin ang bawat sulok ng daigdig upang iparating na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Salamat sa ating dakilang Diyos. Kaya sa lahat ng mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang tayo'y umaawit, mga minamahal ko, tayuan po natin ang tungkulin natin. Tayo po ay gamitin sa huling panahon na ito upang marami pa ang mapalaya sa lahat ng mga nararanasan nilang mga karamdaman, mga problema. Hallelujah. For me to live is Christ. Amen. Praise the Lord. I have found that in this wide world Aking binigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Hillcrest. there are many great people. Amen. Praise the Lord. Tapos grabe ko siya medyo. Sa lahat ng inibig na mga baguhan ng bisita. Tayo po'y tumanggap sa harapan sa pinakamalakong sa ating lahat mga beloved broadcast viewers. They are Yung
bless you. Father, habang tayo umawit, papurihan natin ating pinakamamahal na Panginoon. So then Christ leads me to go, to preach the gospel to the nations, and to teach them to the way, to the truth, the light, the door. Although the heat of the sun shines and the cold of the wind be the rain, although the tears fall from my eyes, I must go to do His will. Though the others may have smiled, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. In these hard days of this lifetime, to fulfill the Great Commission, Yes, O God. Kita sa ating but I know that in at this sa manating way alalahanin, muli po may nakapagiran ng Diyos sa Panginoon. I can reach so many souls in this very work of Jesus. There are many great temptations, but I never be discouraged. I just praise Him with my song. Oh Lord, the heat of the sunshine and the cold of the wind in the rain. Although the tears fall from my eyes, I must go to do His will. Though the others may not smile, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Although the heat of the sunshine and the cold of the wind and the rain, although the tears fall from my eyes, I must go to do His will. Though the others may not smile, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Mga inibig. Almost 21 years ago, mga inibig ko, na ang mahal na Panginoon, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ginamit ang ating deliverer of our pastor. Ipinangaral ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, mga inibig ko, upang ang mga tao po ay makaalam ng katotohanan at sila ay makalaya sa kasalanan. Mismo yung mga beloved Abusaya group, mga inibig ko, na kung saan ang mga panahon na yun, sila binabagsakan ng bomba na sabi nga ni
Commander Robot, nasa likuran natin minamahal na pastor. Mahal na pastor, sabi sa Bisalitang Bisaya, ang magwali ka na sa Ginoo. Sapagkat andyan na naman, magbabaming na naman ang mga militar, aswat, mamamatay tayo. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, at sa binigay na kapangyarihan sa tao ng inibig ko, yung mga bomba na lumalayo mga inibig ko. Nakita ng buong mundo ang may iba, tayo mismo nakasaksi niyan. At maging tayo na nakaalam ng katotohanan, pinalaya sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng karamdaman, sa mga problema, at kahit ang magpanaman ng buhay na walang gamay inibig ko. Ang hinihingi ng dabang na ating mahal na Panginoon, na tayo pa maglingkod ng mga katapatan, ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humayo tayo mga inibig ko, gamitin natin ang ating mga gadget dito, upang mga tao ay makaalam ng katotohanan, makalaya sa lahat ng kalikuan at magpala ng buhay na walang gamay. Ay habang tayo nagpupuri mga inibig ko, habang nasa ating kaligtahan, habang tapos yung presensya ng Diyos, patuloy natin siyang pasalamatan. Hallelujah! With the rain, although the tears fall from mine eyes, I must go to do His will. Though the others may backslide, I must shall remain. For to me to live is life, and to die is gain. Sa inyo'y panatag, sa lamig ng hangin at kagulan, at kahit sa tuwing ay lumuluhan, ay patuloy ko siya susundin. At ang iba'y kumaliko, patuloy akong paglilingkod. Ang kay Jesus na umuhay, pakilaban buhay pag-ibig sa inyong panatag, sa lamig ng hangin at kagulan, at kahit sa tuwing ay lumuluhan,